Kunan po natin ng kanyang ano po rito, reaksyon. Yusek Claire, good morning. Good morning, yes Rod. Good morning sa lahat na nanonood sa inyong programa. Magandang umaga sa inyo lahat. Okay. Partner, Yusek, tinawag ninyong kalokohan yung binabanggit ni Kaufman, yung kampo ng depensa kahapon sa confirmation of charges na may layuning in-neutralize. Sabi ko parang bago to at ngayon lang natin narinig ang ganitong klaseng aligasyon, no, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na galing di umano sa Pangulo Marcos. Dati wala namang ganitong issue kung i-connecta natin sa usapin ng EJK. Kaya nga, lumalabas dito, itong si attorney, tawag ko na nga dito attorney Pahid Kaufman. Okay. Mahilig magpahid eh. Mahilig manisin ng iba. Oo. Ha? Attorney Pahid Kaufman. Attorney Pahid Kaufman. Pahid. Pinapahid. Attorney Pahid Kaufman. Instead na mag-concentrate siya sa depensa niya para sa kanyang kliyente, nagtuturo siya ng kung sino-sino. Lumalabas tuloy, parang siya yung may severe cognitive impairment. At hindi yung kliyente niya si dating Pangulong Duterte. Bakit? Mukhang kinalimutan niya, ni Kaufman, 2017 pa lang. Mga kaso na yan, nakasampa na yan dyan. 2017, mukhang nakalimutan niya rin at nag-uulyanin na yata siya. Na ang dating na si Pangulong Marcos Jr. at the time, private citizen. So, paanong sasabihin niya na gustong in-neutralize yung legacy? Anong legacy ba pinag-uusapan natin? Legacy ba yung pagpapatay? Legacy ba yung extrajudicial killings? Legacy ba yung pagmumura? Legacy ba yung pagbabanta ng buhay ng kapwa Pilipino? Yung ba yung sinasabi ni Kaufman na gustong in-neutralize ng Pangulong Marcos Jr.? Di ba? Unang-una, hindi naman yan madadala sa ICC kung wala namang kaso na kinaharap si dating Pangulong Duterte. Umalis lang naman sa ICC ang Pilipinas sa utos si dating Pangulong Duterte noong 2018 dahil kinasuhan siya sa ICC. Actually, personal interest to. Yung pag-alis sa ICC. Now, ang lagi niyang binabanggit, ang sinisisi niya, media. Nag-inflate daw ng kwento. Taken out of context lahat. Cherry picking lang daw. Pati mga photographer dahil may mga pictures ng mga grieving families. Sinisisi niya rin. Pati ang Pangulo na para ang dating kasalanan na isurrender ang dating Pangulong Duterte doon sa ICC. Mukhang kinalimutan din ni Kaufman na meron tayong sariling batas na dapat nating ipatupad. Meron tayong RA 9851, Section 17, kung saan sinasabi na kung ang isang kaso, katulad ng genocide, crimes against humanity, ay nasimulan ng imbestigahan sa another state or international tribunal, naumpisahang mag-imbestiga doon, pwedeng ang government, our state, can dispense with another investigation. Hindi na kailangan mag-imbestiga tayo kung meron nang nag-iimbestigang iba. At November 21, nakalimutan din ni Kaufman. Di yata niya alam to. November 2021, nag-move or nag-motion ang gobyerno. That's 2021, panahon pa ni dating Pangulong Duterte. Wala na tayo sa ICC because nag-withdraw na tayo. Tinanggap ang withdrawal natin ng 2019. March 16, 2019. So wala na. But 2021, humiling pa sila sa ICC prosecutor na kung pwedeng i-delay, i-defer muna ang pag-iimbestiga dahil dito sa Pilipinas na gagawin ang pag-iimbestiga. Pumayag ang ICC prosecutor, partner. 2021 yan, partner. That's 2021. Okay. Imagine mo, wala na tayo sa ICC
pero nag-motion sila. Hindi ba parang tinatanggap mo yung jurisdiction ng ICC dahil humiling ka pa? Nandito na wag ituloy? gagawin yung investigasyon. Oo, wag nyo na munang ituloy dyan. Pagbigyan nyo kami, nandito namin naimbestigahan. Okay. Pumayag ang ICC PROSEC. Pumayag. That's November 2021. November, December, January, February, March, April, May, 6 Oo. months. Walang nangyari. Yung mga co-perpetrators na nabanggit ngayon, Senator Bato, Senator Bongo, General Danao, Giran, si Giran, na NBI dati, NBI Director Giran, sino pa ba isa? Albayalde, Albayalde. and attorney Aguirre. Mm-mm. Walang kaso diyan. So sabi ng ICC PROSEC, walang nangyari. Lacking kayo. Hindi nyo pinursu ang kaso. So June 2022, hindi pa nakakaupo, hindi pa nakakapanumpa si Pangulo Marcos Jr. Sabi ng ICC, i-resume namin, ipagpapatuloy na namin ang pag-iimbestiga dito sa ICC. So, paanong ipapahid ni Attorney Pahid Kaufman itong mga witnesses na to, itong pag-iimbestiga ng ICC na to? Di ba? Kung as early as June 2022, hindi pa Pangulo si Pangulo Marcos Jr., hindi pa nakakapanumpa. Inumpisan ulit or tinuloy ulit ang pag-iimbestiga sa ICC. So, Kasi ang kanyang allegation partner sinasabi nito ni Kaufman, may silent partner daw ang administrasyon na umano'y nagmaniobra sa pagpasok ng mga testigo sa ICC habang sinisiguro ang plausible deniability. Okay? Yun yung kanyang allegation. Well, kung papakinggan mo at obserbahan mo yung kanyang mga depensa kahapon, itinutumbog niya sa administrasyon na may kinalaman rito kung bakit nangyari itong mga pagsasampa ng kaso. Hindi. Oo. Hindi yun. Kasi 2017 may kaso na. Oo. Kaya nga, yun nga. Paratingin, ang Oo. gusto niya lang mangyari, sisihin ang Pangulo, sisihin ang administrasyon na ito, ba't nadala doon? Oo, exactly. Tapos, bakit may mga witnesses na napapadala pa doon? Oo. So, ang gusto niya mangyari, harangin yung witnesses. Mhm. 'Di ba? Para hindi makapag-witness doon. Tama ba yon? Justisya ba yon? Oo. Pero definitely, yung pagbibintang na yan, pahid lang yan. Oo. Walang katotohanan yan. Kasi gusto na lang nilang gumawa ng naratibo at yun ang ibaksak nila sa kanilang mga troll Oo. para magawa na naman ng mga kwento. 'Di ba? Gagawa na naman sila ng kwento para masira ang administrasyon. Oo. Pero in fact, wala siyang kaibe-ebidensya dyan. Oo, pero ito mga testigo partner, ito mga ebidensya na hawag, 'di ba? Ng ano to, ng panik ng mga biktima. Ito ay kusa silang nangalap nito. Yes, oo, 'di Oo. ba? Meron dito nababalita na pumupunta pa rito yung ICC. Oo. Kumakausap ng mga police, kumakausap ng mga witnesses. So how could they deny that? Oo. At walang ano to, ginawang pagsuporta rito ng gobyerno sa pagbibigay sila o kooperasyon Sa mga witnesses? sa mga witnesses At and ICC even the evidence na prosecutor. hawag nila ngayon. Ang alam ko nakikipagtulungan dyan, of course, sila Attorney Conti, Oo. sila Attorney Butuyan, Okay. at aking pagkakalam si Senator Trillanes. Oo. So ito yung mga tao na noon pa involved sa mga pamilya na naging biktima ng EJK. So, wag niyang ipahid sa administrasyon. Kung may tumutulong man dito para makuha ang hustisya, yun ang sisihin niya. In the first place, hindi Ang dapat sisihin niya, si dating Pangulong Duterte at yung mga co-perpetrator, kung hindi nila di umano ginawa yung mga krimen na yan, walang kaso sa ICC. So, yun ang tutukan niya. Yung kaso sa ICC, anong depensa mo dyan? Maraming witnesses nagtuturo and at the same time, maliban sa admissions. Dating Pangulong Duterte, ang dami niyang admissions. So, ang sisihin niya, ang kliyente niya. Sisihin niya yung co-perpetrators niya na nagsagawa ng common plan to kill. Oo. Okay. So, linawin natin. Dito sa usapin ng kinakaharap no na mga negasyon at pagsasampa sa kanya
ng Crimes Against Humanity sa ICC. Ang naging role ngayon ng gobyerno natin, kung alinsunod lang sa batas na mayroon, okay? At tayo ay kasama din sa partner, 'di ba, sa Interpol, oo. Ay, hanggang doon lang. Pero yung mga allegation na sinasabi na may silent partner, kahit pa ulit-ulit na sinasabi ang ang Pangulong Marcos dati na hindi tayo makikipag-cooperate, pero parang duda sila doon eh. 'Di ba, partner? Kaya binanggit nilang silent partner na mayroon ang Pangulo. Okay. Ito yung partner eh. Tingnan mo ha. Ang kaso dito, 2011 to 2019. Mhm. Yeah, mga patayan ng 2011 to 2019. So, ang patayan na yan, wala namang kinalaman yung mga akusasyon dyan doon sa pagpapadala Mhm. kay Pangulong Duterte. Duterte. Diba? So, bakit lagi ang tumututok si Atty. Pahid Kaufman dito sa pagpapadala kay Pangulong Duterte? Bakit hindi niya tutukan anong ebidensya niya dito sa 2011 to 2019 na mga krimen na ganap? Mhm. Bago ko makalimutan, partner, mismo si Atty. Silvestre Bello III, nakasama nila dyan na lawyer sa ICC ngayon, umamin sa isang interview na pumatay talaga si dating Pangulong Duterte, yung taong inihulog sa chopper. Mhm. Umamin. O, paano yan? O, ang kasamahan mong lawyer, umaamin, pumatay. Mhm. Si Pangulong Marcos, si dating Pangulong Duterte. Umamin. Pangalawa, Mayor Magalong, kasamahan nila, Oversight Committee Head ng Tokhang. Sinabi niya mismo, may report daw siya. Yung EJK na ginawa ay mali. At maraming pinatay na intentional. Sabi ito mismo ni Mayor Magalong na imbestigahan niya daw ito, may report siya, at yung ibang mga nasa listahan ng drugs watch list ay yung iba doon ay parte lamang ng political rivalry. Mhm. So tingin ko dapat kausapin ni Atty. Kaufman yang mga yan dahil may mga ebidensya rin yan. Mhm. So kaalyado ba ni Pangulong Marcos Jr. si Mayor Magalong? Mhm. I doubt. Kasi Oo. Duterte supporter siya eh. Inaamin niya Duterte Oo. siya eh. Oo. So, di ba, may mismong mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte ang umamin na may patayang naganap, may maling patayang naganap. So, paano ito didepensahan ni Kaufman? Mhm. Wala siyang ginawa kundi magpahid. Oo. Ang problema, kasalanan daw ng media. Oo. Dahil in-inflate ang storya. Kasalanan din ng photographer. Mm-mm. Kasi kumuha ka ng mga grieving families. Oo. At kasalanan ni Pangulong Marcos Jr. at ng administrasyon. Dahil dinala doon. Kung wala namang kaso, madadala ba siya Mhm. sa ICC? Kung walang ginawang patayan, meron bang ibabalita ang media? Kung walang nakitang umiiyak na pamilya, may makukunan ba ang photographer ng mga pictures? Bakit ngayon kasalanan ng mga tao na nakakita lang nito? Meron na silang nai-report. Bakit hindi niya sisihin yung gumawa mismo ng krimen? Oo. Yung architect at mastermind ng Oo. krimen. Oo. Kaya nga, kasi ang nila, pinupunto, yung usapin ng jurisdiction. At kung gusto ng Pangulo na hindi ibigay o isurrender ang dating Pangulo, pwede din gawin eh. Kaya, yun nga binabanggit mo, ang isinisisi nila si Pangulong Marcos kung bakit pinayagan na para dalhin ang dating Pangulo doon sa ICC. So, di ba, nakita mo, kung ikaw ang judge, Oo. yung depensa ba yon? Yung depensa na pagdala kay Pangulong Duterte sa ICC? Depensa ba yon sa patayan ng 2011 to 2019? Hindi. Mhm. Itong ginasabi ni Kaufman, puro politika. Oo. Pamumulitika, siya ang namumulitika dahil wala siyang depensa doon sa patayang naganap noong 2011 to 2019. Mhm. Kasi ang ibinabatong kaso rin, crimes against humanity. Ang kaso, di ba, Diba? partner? Oo. Partner, wala man lang siyang denial sa patayan. Oo.
sinisisi lang niya, bakit pinadala dun? Dapat sa Pilipinas nililitis and that's it. Mm-mm. Diba, wala kang depensa. Para mo lang inamin na may krimeng naganap at ang mastermind ay si dating Pangulong Duterte. Yun ang ginawa ni Kaufman sa hearing. Alright. Maiba tayong partner. Okay? Abay, nakita muli. Alam mo, pag nakita ng mga netizen na magkasama si Pangulong Bongbong at si dating Vice President at ngayon Naga Mayor Lenny, talagang, ewan ko, parang natutuwa sila. May mga iba-iba ng mga pumapasok sa isip. May nangyari na bang partner? Usapin patungkol, sa pagbalik o plano para kay Naga Mayor. Wala pang ganon? Plano na Para magsanib puwersa sa administrasyon para sa 2028. wala partner, wala. Maski na nga si Mayor Lenny nagulat sa pink socks. Oo nga pati yung Diba? pati yung partner, una ikaw ang pinagdudahan Ako kasi nag-pink, diba? tapos Kaya nagkataon lang yung pink na yun. tapos may Nagkataon rosas lang. ka pa rito Oo nga, no? Kaya sabi ko, partner hindi lang sa kulay pink, kundi dahil din may rosas ka, kaya tuloy nagduda ang mga miyembro ng media. Anong ibig sabihin? Nagkataon talaga yun. Nagkataon ba yun? Pero yung Oo. kay Pangulo, hindi yun nagkataon. Oo. Effort yun. Naghanap siya ng pink. Sabi niya, kasi ang Pangulo known siya for parang colorful socks. Mm-mm. So, talaga humingi siya ng pink. Imagine mo yung kulay ng polo niya, parang blue pa eh. Di Oo. ba? Pero talagang pink. Talagang pinagandaan niya yung pink socks na yan. Pinaganda dahil yun Lahat naman. ang kulay ni Mayor. Yeah, kami naman nagulat din nung Oo. nadinig namin yan. Pero syempre sa kanya, at the back of his mind, gusto niya ipakita na ginagalang niya. Diba? Si Mayor Lenny, at walang kulay-kulay sa serbisyo. Diba? Yun Correct. yung pagsisilbi mo, walang kulay. Ito, i-analyze natin to. Si VP Lenny, Mayor Lenny, Oo. at saka si PBBM, magkatunggali. Diba? Yes, oo. Tanggap yan. Pero never nagsabi si Mayor Lenny ng, I love you, BBM. Mhm. Wala. Pero si VP Sara, I love you, BBM. Oo. Pero after 2 years, aba, ay madidinig mo na kay VP Sara, PI. At may threatening remarks. Diba? How ironic. Oo. Samantalang si VP Lenny, si Mayor Lenny, wala. Debate lang at the time. Pagkatapos nun, sabi ni Mayor Lenny, after na matalo siya, Mm-mm. ang sabi niya, she wished him well. Oo. Pangulo, at sinabi pa niya na pag nag-succeed ang Pangulo, Mm-mm. success din yan ng bansa natin. At sabi pa niya na gusto niya yung stance ng Pangulo patungkol sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Mm-mm. Sinabi niya yan na hindi nangyari sa nakaraang administrasyon at nasayang nga daw yung 6 na taon or let's say plus 2 may Unitin pa 8 years. Oo. So partner, anong ibig mong sabihin kung ikukumpara ang personalidad ni VP at ni VP Sara at ni Mayor Lenny? Magkaiba. Kasi Oo. yung isa na I love you, BBM, Oo. sasaksakin pala siya patalikod. Mhm. Pero yung katunggaling totoo, Oo. totoong serbisyo ang ibinibigay. Nung nagsama si PBBM at si VP Lenny, Mayor Lenny, sa isang proyekto na solve ng problema mismo sa Naga City na parte ng Pilipinas, nagsanib pwersa sila sa pagsiserbisyo. Mm-mm. Walang halong politika doon. Walang halong politika. At ang sabi ng Pangulo, kahit sino, kahit anong kulay, basta kailangang tutulungan Mhm. ng gobyernong ito, ng administrasyon na ito. Oo. Samantalang yung isa, wala ni isang itinulong Mm-mm. kay Pangulo Marcos Jr. Oo. Kung hindi paninira. Oo. Yung ba ang leader? Parang inuuna ang ambisyon, hindi ang serbisyo. Oo. Pero yung schedule ba, partner, ni Pangulong BBM sa pagpunta ng Naga,
hindi may iwasan din na magdududa ang tao, di ba? Kasi after yung declaration at saka pumunta Okay. ang Pangulo. So, tuloy inisip, aba, mukhang nagdeklara ang isa. Kaya tumuloy ang Pangulo sa Naga. Siguro para ligawan si Mayor Lenny. Ito yung Oo. katotohanan. Last year pa, nagsabi ang Pangulo na dapat ayusin yung mga rivers sa Bicol. Mhm. Here. Tapos, January 26, nagpadala na ng info, kung di ako nagkakamali, kay kay Mayor Lenny, na patungkol dun sa mga kanal na ayusin. Mm-mm. Tapos, Monday, kasi nagsabi si VP Sara, Feb 19 ba yun? Basta Wednesday yun eh. Oo, yeah, oo. Wednesday. So, Monday, nandun na yung machinery, equipment, nasa Naga na, napadala na. Mm-mm. Early as Monday. Oo. Tuesday, naglilinis na. Okay. Naayos na. Oo. Okay? Wednesday, nagdeklara si VP Sara. Mm-mm. Pero, ang punta ng Pangulo doon is pagka meron nang na-accomplish Okay. ang DPWH. Oo. So, sinimulan ng Monday, Tuesday, kahit walang pasok, di ba? Declared na walang pasok. Nagtrabaho na. Oo. According to VP Lenny, Mayor Lenny, nasabi niya to. So, walang kinalaman yung pagdalaw ni Pangulo doon sa Naga dahil talagang pinasimulan na yung pagtatrabaho as early as Monday. Mhm. Nagkataon siguro na yun yung dalaw mismo na schedule ng Pangulo para tignan yung accomplishment ng DPWH dahil inutos yan Mm-mm. ng Pangulo. Oo, natatandaan ko nga partner, 'di ba? Naitanong ko din ito sa iyo bago yung deklarasyon ni VP Sara sa kanyang pagtagbo. I think a week ago before yung declaration, sabi ko, partner, confirm lang kung pupunta ba talaga si PBBM. Naalala mo yun, partner, sa Naga. Oo, para i-meet si Mayor Lenny. 'Di ba naitanong ko yan before yung kanyang declaration. Kasi may mga may plano na. At that time hindi lang alam yung date kasi nga gusto ng Pangulo meron na na-accomplish kaysa pupunta siya doon saka pa lang palinis yan. Oo. Ayaw ng Pangulo noon. Ang gusto ng Pangulo meron na natapos Oo. bago siya dumalaw. Ngayon mukhang lumilitaw din ang pangalan ni Secretary Vince Dizon. Oo, tandem with VP ni Mayor Lenny. Mukhang yan daw magiging manok ng administrasyon. Ano yung reaction dyan, partner, ng Wala pa Malacanang? talaga na pag-uusapan. Oo. Wala pa talaga. Hindi siya priority ng Pangulo ngayon. Oo. Hindi rin siya priority ni Sec Vince. Oo. At hindi rin siya priority ni Mayor Lenny. Trabaho muna. Trabaho dahil sabi niya, kung hindi magtatrabaho at mamumuliti ka, kasi pag ikaw yung nag-declare ngayon, parang ang lahat ng gagawin mo, mamumuliti ka na para bumangon Correct. yung pangalan mo. Oo. O diba? Para bang, Bibigyan na yan lahat ng ng tawag na ito, bibigyan ng meaning. yes. Oo. Ang sama, ilang taon ka na nakaupo dyan, wala ka pang naitutulong sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, magdedeklara ka na, Pap. Wala ka na talaga magagawa. So walang nangyayaring paghahandang ngayon sa administrasyon may kinalaman para sa 2028. Wala talaga. Wala pa. So hindi din malinaw na Pinag-uusapan. kung sino ang magiging manok. Hindi pa talaga. Oo. All right, partner, celebration bukas ng EDSA People Power. Opo. Ano naman po ang rito ng Malacanang tomorrow? May mga aktibidad din ang gagawin? May Sa dadalong aking bang pagkakaalam, ngayon kasi puno ang Pangulo ng events. Oo. By Feb 25, Feb 25, may mga private meetings sila. Siya. Mm-mm. At makakasama kami sa isa sa mga private. 4 yata yung meetings ng Pangulo. Okay. At kami yung panghuli. So bukas magiging busy ang Pangulo. Bukas may event. Wait. 24 ngayon, no? Bukas busy siya sa meetings. Oo. Mm-mm. Pero wala itong kaugnayan sa celebration ng EDSA. Wala naman. Wala. More on the, yung mga proyekto
Kasi kami, makakausap din kami, PCO. Tandaan natin, busy-busy pa rin sa ASEAN. Yeah. Oo. Magbibigay ba ng mensahe ang Pangulo para sa EDSA celebration? Hindi ko pa nadinig. Wala pang info sa akin. Alright. Maraming salamat, Yusek, partner, Maraming sa iyong salamat, oras at partner. panahon. Oo. Pakikumusta naman ang ating mga kayubi na nanonood ngayon. Mga kayubi, hello, mga ka-clear. Ayun. Alright. Good morning. Maraming salamat, partner. Maraming salamat. Bye-bye. Bye-bye. See you again. Sige. Thank you. Pala sa press officer and PCO under